Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grupong Maka Duterte nagulantang matapos ang matinding aksyon ng Pangulo. Nagpakalat ng paninira sa Pangulo, lagot sa NBI at mga senator. Binira ang baho, persona non grata sa kaalyadong Tsekwa. Grabe mga kaibigan, itong kawalang hiyaan ng mga grupong gustong matodas ang Pangulo. Matapos na ipakalat na nakoma ang presidente at hiling pa sa demonyo na matuluyan na ang Pangulo para makaupo na ang kanilang amo, abay tuloy-tuloy pa din ang paninira. Kaya naman, mga nagpakalat ng mga peking medical records para siraan ng Pangulo, kokornerin ng NBI. Ayon pa kay attorney, lahat ng ito ay parte ng destabilization para pabagsakin ang Pangulo galing sa iisang grupo. At mga Chinator sa Senado tanggal ang maskara matapos ipersona ng grata ang kanilang kaalyado. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Grabe kasi itong mga DDS, paniwalang paniwala sa mga ipinapakalat ng mga grupo na gustong pabagsakin ang Pangulo. Kaya naman, heto ang sagot ng Pangulo. Yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. You know, nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pikon na naman mga kaibigan itong mga makadilis. Talagang nag-aambisyon na makaupo na yung kanilang amo. Di ba? Talagang nataranta sila nung lumabas ang ating Pangulo. Ayan, buhay na buhay. Oo. Problemado na nga yung kanilang idol sa dahig mga kaibigan. Tapos, nalaman pa nila, alive and kicking ang Pangulo. Abay kamot ulo. Oo. Nagpapaniwala kasi itong mga gullible na DDS sa fake news na nakoma ang Pangulo at ipapalit na agad ang kanilang amo. Yung excited na sila dahil sa nakita nila. Oo. Tapos nung malaman, boom! Buhay pa lang ang Pangulo. Oo, antindi. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman pa malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Siyempre naman po. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi Wow, po AI. namayot talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir. Kaya nanginip na nga ako ng steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fish balls, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige. po. Ayun mga kaibigan, masaya po tayo na makita ang Pangulo na maayos at nasa mabuting kalagayan. Hindi tulad mga kaibigan, nitong mga panatiko sa kanilang amo. Nakakalungkot mga kaibigan. Nagpapakademonyo. Totoo naman, di ba? Sa ngalan ng kanilang idol na politiko. Alam nyo po, walang masama, na mambatikos po kayo. Tayo nga, binabatikos natin ng mga Duterte at mga trapo. Pero never nating hihilingin na matigok o matodas si BP Sara at kahit sino sa pamilya Duterte. 'Di ba? Wala pong ganun. At hindi tayo magpapakalat na nakoma o namatay ang isang pamilya Duterte. Kahit hindi naman totoo. 'Di ba? Hindi tulad mga kaibigan nitong mga grupong ito na kung ano-ano ang pinapakalat dahil lang sa pagiging panatiko na nila sa kanilang idol. Grabe mga kaibigan, kaya naman sa mga nagpapakalat ng kabulastugan at paninira sa Pangulo, abay heto ang sagot ni Atty. Castro. Alam naman natin kung sino ba yung gumagawa ng mga peke. Natatandaan mo ba?
yung peking police blotter from Beverly Hills. Baka panipaniwala na natin. Isang kilala pang journalist na sa pangalan Tiglaw ang naglabas noon. Nako. So, di ba, iisipin mo talaga yung mga ginagawa nila ay katotohanan. Pero, isa ba sa mga katauhan ng St. Luke's ang gagawa niyan? Eh, di ba yung mga professional ang nasa St. Luke's? So, alam naman natin gawa-gawa yan. So, ang sa akin, kung sino nag-upload, kung sino nag-komento, Nako. na kahit hindi doktor, nagkomento na para may kinalaman, sa akin palagay, dapat yun makasuhan. Pero yung nagkomento ka na para bang gusto mong magkagulo yung taong bayan na ang Pangulo ay hindi na nagpa-function, ibang klase yun. Parte yun ng pag-stab. Kailangan pong makita to ng NBI, kailangan maaral kung saan nanggaling ito, at aralin kung sino nagpakalat na nagpapagulo sa isipan ng mga taong bayan. Actually, kakausap pa lang natin sa NBI kung anong pwedeng gawin dito. Patututukan natin ito. Dapat lang, di ba mga kaibigan, na bigyang pansin nito at sampahan ng kaukulang kaso para hindi po sila mamihasa. Sa totoo lang. Tulad nito mga kaibigan. Eto. Yan. Diba? Naglabas na po kasi ng official statement ang PCO kung saan sinasabi na fake ang medical records na pinapakalat ng mga ilang mga kilalang maka-Duterte. Diba? Tulad nito mga kaibigan ni Jay Sonsa, diba? Pinost niya yan. Tapos itong Tiglaw, diba? Shinare niya yung post ng isang Maricar Serrano, diba? Yung fake na medical records. Nabura kasi yung mga post nila. Pero sa totoo lang, nako, kikilabutan po kayo sa mga comments ng mga makadilis. Tapos, pag sinampal naman sila ng kaso, sabay magtatago sa rason na ginigipit po kami ng gobyerno. Kaming mga kritiko ng Pangulo, ginigipit nyo kami. Diba? Sinusuppress daw yung kanilang freedom of expression. Lang yan mga kaibigan, no? Ang kakapal na mukha. Ay nako. Kasi yung kalusugan ng Pangulo, hindi yan biro eh. Siyempre, kapag kasasabihin nila na hindi na nagpa-function yung Pangulo, labas-masok sa ospital na hindi yan totoo, anong gusto nilang isipin ng taong bayan? Wala tayong presidente na nagpa-function? Yan naman ang gusto ng ibang mga gusto mag-disturb. Diba? Mawala ang Pangulo sa pwesto. So dito nila ngayon dadaanin. Diba? Lalo pat na hindi nila madalas nakikita ang Pangulo sa labas. Kasi ang function ngayon ng Pangulo, dahil nga hindi na nga sumusunod ang Pangulo sa utos ng doktor na maghinay-hinay. Meeting pa rin ng meeting. Kaya kailangan talaga natin mga kaibigan na mag-ingat. Mag-ingat po tayo sa mga pinapakalat ng mga grupong gustong pabagsakin ang Pangulo. Tulad na lamang mga kaibigan sa pagpapakalat ng mga maka-China dito nga kay Commodore Tariela, di ba? Na ang ugat daw bakit galit ang China dahil daw sa pinagsasabi laban kay Xi Jinping. Samantalang galit po talaga naman sila dahil sa kanyang transparency initiative. Diba? Sa madaling salita mga kaibigan, galit ang China dahil sinisira ni Tariela ang kanilang script. Imbis kasi na manahimik ang Pilipinas mga kaibigan, abay inilalantad po natin ngayon sa buong mundo ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. At hindi siya natatakot na gamitin ang kanyang social media para labanan ang kanilang propaganda. Yan po yung katotohanan. Pero alam nyo ba, ang sabi ng China mga kaibigan, eto. Ang mga pahayag dito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pinaniniwalaang nagsilab sa naglalagablab ng saloobin ng Chinese Embassy dahil sa mas vocal na ngayon ang mga opisyal ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Magsasampung taon na sa July 12 ang arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 2016 na pumapabor sa claims ng Pilipinas sa WPS. Pinuna ng Chinese Embassy ang mga inilabas na larawan ng kanilang presidente at nagbanta sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kritikal sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Na pinatindi ng maisabatas ang Republic Act No. 12064 o ang Maritime Zones Act at Republic Act No. 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act. Ang dalawang batas ang nagtatakda ng hangganan ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa karagatang nakapalibot dito. Binigyan na rin ng kopya ng dalawang batas ang United Nations na siyang magiging basehan ng international community. Pero lalo pang uminit ang usapin nang maghayag si PBBM ng suporta kay Tariela. Sa pagbabalik ng regular session ng Kongreso nitong Lunes,
Binanatan ni na Senators Erwin Tulfo at Risa Hontiveros ang anilay pananakot at pambabastos ng ilang Chinese embassy officials sa ating mga opisyal. Kaya ang DFA, sa kabila ng desisyong gawing visa-free na ang mga Chinese na bibisita sa Pilipinas, iginiit na hindi mareresolba ang anumang alitan kung tuloy-tuloy ang patutsadahan. Mas mabuti pa rin daw idaan sa diplomasya. Sabay giit na hindi aatras ang Pilipinas sa pagdepensa sa issue sa West Philippine Sea. Pero hindi na nagpapigil pa ang mayorya ng mga senador. 15 ang pumirma sa resolusyong kumukundina sa inasal ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban kay Taviela. Maging ang mga Pinoy ngayon, kanya-kanyang pananaw sa issue. May ilang tumutuligsa sa 15 senador na maingay lang sa issue kalaban ng China, pero tahimik daw sa pagpapanagot ng kapwa Pilipino sa issue ng korupsyon. Ang iba naman, tinawag na Chinator, ang siyam na hindi lumagda sa resolusyong bumabatikos sa Chinese Embassy. Ayun mga kaibigan, Chinator. Di ba? Kasi naman nagmumukha silang plastic mga kaibigan sa mata ng taong bayan. Tapos pasuot-suot pa mga kaibigan ng West Philippine Sea shirt. Kakapal na mukha. Oo. Ayan o. Para daw magising ang kanilang makabayang espiritu. Sabi po ni Bato. Akala nyo naman talaga no? Mauuto nyo ang publiko. Ano po yan? Hanggang t-shirt lang yung suporta nyo? Hindi nyo kayang kondinahin ang pambabalahura ng mga Chekwa tulad na lamang ng isang ambasador? Daig pa mga kaibigan ng isang LGU, itong mga Chinador na pinersona ng grata, yung isang ambasador Chekwa. Ito, pakinggan po natin to. Nadeklara ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan Palawan si Chinese Ambassador Jing Quan bilang persona non grata dahil sa umano'y paglabag sa diplomatic protocol at panghihimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas. Totoo Sa naman. resolusyon, tinututulan ng lokal na pamahalaan ang mga pahayag at aksyon ng ambassador na tinuturing na pananakot at pangmamaliit sa mga opisyal ng Pilipinas. Kabilang na ang mga pag-atake laban sa mga mambabatas at opisyal ng PCG kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ang Kalayaan Palawan ang nag-iisang munisipyo ng Pilipinas sa WPS at tinuturing na frontline ng pambansang soberanya ng rehiyon. Bagamat simboliko lamang ang deklarasyon, nagpapakita naman ito ng matinding pagtutol ng mga lokal na komunidad laban sa anumang dayuhang panghimasok sa usapin ng bansa. Tama lang yan, di po ba? Alam nyo mga kaibigan ang persona ng grata ng isang LGU tulad ng Palawan, etong sinasabi dito sa report, ay isang official mga kaibigan na pagkundina. Yan po naman yun hindi welcome. Kumbaga itong si Ambassador Chekwa. Oo, pakiramdam po kasi ng mga tao ay bawal siya doon dahil ipinaparating ng mga kababayan natin na galit sila sa ginawa o sinabi ni Ambassador Chekwa. At hindi siya bibigyan ng mga pribilehyo, proteksyon o mainit na pagtanggap dyan sa nasabing lugar kung pupunta siya dyan. Pero mga kaibigan legally, maari pa rin naman siyang pumunta tulad nga ng sinasabi natin. Pero, yun nga lang, huwag siyang umasa. O nabibigyan siya ng red carpet treatment. Siguro, mas maganda sa ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa baluarte ng mga Chinador. Diba? At yung mga lugar ng mga Duterte, doon pwede pa siguro. Kaya nga mas maganda mga kaibigan. Oo, mas maganda. Kung mismong DFA ang magdeklara na persona non grata, itong si Ambassador Chekwa, para obligado mga kaibigan na umalis si Ambassador. Oo, dito sa ating bansa. Dahil binabawi na natin yung diplomatic immunity sa kanya at sa kanila. Malinaw naman kasi na may serious offense at political signal, di ba mga kaibigan, na nagpapakita sila na may matindi silang galit sa mga senador at sa mga kababayan natin na lumalaban para sa ating bayan. Kaya dapat lang mga kaibigan silang lumayas sa mahal nating Pilipinas. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.